Marshall Peak, Kabanata 4958. Meron akong naisip. Marshall Anfang, alam mo ba kung paano nagagawa ang purifying light? Biglang tanong ni Yang Kai. Sinabi ni Fang Ying. Hindi. Siya ay nagbabantay sa kanya sa lahat ng oras na ito, kaya siya ay naruroon sa tuwing ay activate niya ang purifying light. Gayunpaman, nakita niya lamang kung ano ang nangyayari sa ibabaw. Wala siyang alam tungkol sa panloob na gawain ng purifying light. Kahit na naglaan si Yang Kai ng oras upang ipaliwanag ang bagay na ito sa 8th grade ancestors sa main conference hall, nanatili siya sa labas at hindi narinig ang kanyang paliwanag bilang resulta. Biglang naglabas si Yang Kai ng dalawang kristal. Ang isa ay dilaw at ang isa ay asol. Ang parehong mga kristal ay kasing laki ng kamao at may natatanging, matutulis na mga gilid. Bukod dito, nagkaroon ng hindi mapag-aalinlangan ng pagbabago ng enerhiya ng yin at yang element na nagmumula sa dilaw at asol na mga kristal. Nagtaas ng kilay si Fang Ying sa nakita, malinaw na kinilala sila bilang dalawang 5th grade yin at yang element na materyales. Bilang karagdagan, ang dalawang materyales na ito ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng mahusay na kadalisayan. Tila mas mahusay ang kalidad ng mga ito kaysa sa karamihan ng mga materyales ng yin at yang element ng parehong grado. Ito ang yellow at blue crystals. Tinitigan ni Yang Kai ang mga bagay sa kanyang kamay, tila kinakausap ang kanyang sarili ngunit nagpapaliwanag din kay Fang Ying ng sabay. Nagmula sila sa Chaotic Dead Territory. Natigilan, biglang sumigaw si Fang Ying sa pagkagulat. The Chaotic Dead Territory. Aling Chaotic Dead Territory? Natawa si Yang Kai. Ipinahihiwatig mo ba na mayroong pangalawang Chaotic Dead Territory sa universo na ito? Tama ka, Marshall Auntie. Ito ang Chaotic Dead Territory kung saan matatagpuan ang Burning Light at Seren Glimmer. Si Fang Ying ay nabigla. Sa kabilang banda, ikanaway ni Yang Kai ang kanyang kamay at sinabing. Ito ay usap-usapan na ang Burning Light at Seren Glimmer ay brutal at lubhang mapanganib. Bagamat may ilang katotohanan iyon, ang mga alingaw-ngaw ay medyo pinalaki. Nagtagal ako sa Chaotic Dead Territory at nakipag-ugnayan sa dalawang nilalang na ito noon. Nakipag-ugnayan sa kanila noon. Natarante si Fang Ying at halos hindi makapaniwala sa kanyang sinasabi. Isang Black Ink clansman ang minsang lumitaw sa 3,000 worlds. Ang mga elite mula sa lahat ng Cave Heavens at Paradise ay kailangang ipadala para lamang sugpuin ang kaguluhan. Sa kasamaang palad, maraming tao ang nasira ng Black Ink strength at naging Black Ink disciples dahil sa insidenteng ito. Sa huli, pumunta ako sa Chaotic Dead Territory para humingi ng tulong. Si The Burning Light at Seren Glimmer ang nagbigay sa akin ng dalawang markang ito. Tinanong niya, yung nasa likod ng mga kamay mo. Sa panahong ito, dalawang natatanging marka ang lalabas sa likod ng mga kamay ni Yang Kai sa tuwing ay activate niya ang purifying light. Natural, hindi iyon nakaligtas sa paunawa ni Fang Ying. Hindi niya naunawaan ang misteryo at pamana na nakatago sa mga marka, ngunit agad niyang napagtanto matapos makinig sa paliwanag nito. Oo. Tumango siya. Gamit ang dalawang markang ito bilang pundasyon, maaari kong i-channel ang mga kapangyarihan ng dalawang nilalang na nasa loob nitong yellow at blue crystals. Kapag nagtagpo ang yin at yang, lumilikha ang purifying light. Tila nagkaroon ng epiphany si Fang Ying. Sa madaling salita, kailangan mong ubusin ang dilaw at asol na kristal na ito tuwing gagamit ka ng purifying light. Tama iyan. Tiningnan ni Yang Kai ang mga bagay sa kanyang kamay. Kinukonsumo ng purifying light ang dalawang bagay na ito kapag inihagis. Ang kanyang mga salita ay agad na nagpabalisa sa kanya. Ilan sa mga kristal na ito ang mayroon ka sa kamay? Tumawa si Yang Kai. Marshall Auntie, nag-aalala ka ba na maubusan ako ng dilaw at asol na kristal na ito? Hindi ka ba nag-aalala? Kahit na ang pinakamatalinong babae ay hindi marunong magluto ng pagkain ng walang kanin. Walang sino man ang makakadalisay at makakawala sa lakas ng Black Ink kung maubusan si Yang Kai. Walang kwenta mag-alala. Bukod. Marami akong mga ito sa kamay. Hindi sila mauubos sa ganoong kaikling panahon. Si Yang Kai ay gumawa ng astronomical na kapalaran pabalik sa Chaotic Dead Territory. Maging siya ay hindi alam kung ilang yellow at blue crystal ang natanggap niya. Napakalaki ng halaga na halos hindi mabilang. Higit pa rito, mayroong hindi mabilang na mga tambak ng mga kristal na ito na nakasalansan na parang mga bundok sa kanyang miniature universe. Paano niya mauubos ang mga ito sa ganoong kaikling panahon? Kahit na hinati niya ang kanyang koleksyon sa kalahati at ibinigay ang isang bahagi sa High Heaven Palace bago siya umalis, mayroon pa rin siyang literal na mga bundok ng mga ito sa kanyang pag-aari. Ang dilaw at asol na kristal na natupok sa panahong ito ay walang iba kundi isang patak sa karagatan para sa kanya.
Matapos pakinggan ang kanyang sinabi, medyo nakahinga si Fang Ying. Ganun pa man, mahina niyang pinayuhan siya. Kailangan nating magplano ng maaga para sa kaganapang iyon. Nasubukan mo na bang gumamit ng iba pang materyales ng yin at yang element para palitan ang yellow at blue crystals? Sinubukan ko, pero hindi natuloy. Ang purifying light ay kailangang i-cast kasama ang yellow at blue crystals na nagmumula sa burning light at seren glimmer. Habang nagsasalita, winuwagayway ni Yang Kai ang kanyang kamay at nagpatuloy. Hindi ko ito dinala para pag-usapan ang bagay na ito sa iyo, Martial Auntie. Sa halip, palagi kong nararamdaman na ang natirang purifying light mula sa paglilinis ng black ink strength sa loob ng mga nagamot ko ay nasasayang dahil wala ng iba pang agarang gamit para dito. Bahagyang tumanggo si Fang Ying. Ang sitwasyong ito ay hindi nakaligtas sa kanyang pansin. Iyon talaga ang nangyari. Sa tuwing may darating na napinsala, gagamit si Yang Kai ng purifying light para alisin ang black ink strength mula sa kanila. Gayunpaman, ang natitirang puting liwanag ay magtatagal bago mawala. Noong nakaraan, inisip niya na ang kakayahan ay nagmula mismo kay Yang Kai at hindi siya masyadong nag-aalala, ngunit ngayon na alam niyang ang purifying light ay kumakain ng dilaw at asol na kristal, agad siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Ang purifying light na Nozayang ay isa pa ring napakahalagang kayamanan na maaaring mag-alis ng higit pang black ink strength kung ito ay mapangalagaan lamang kahit papaano. Ano ang gusto mong gawin? Tinanong niya. Mayroon bang paraan upang maiwasan ang pag-aaksaya na ito? Mayroon akong ideya, ngunit hindi ko alam kung ito ay maisa sa katuparan. Inalis niya ang dilaw at asol na kristal. Sa mahigpit na pagsasalita, ang purifying light ay isa pang anyo ng enerhiya. Dahil ito ay isang uri ng enerhiya, sa tingin mo ba ito ay maiimbak? Nakaimbak. Bahagyang nagsalubong ang kilay niya. Halimbawa, sa tulong ng isang grand array. Kung makakamit natin ito, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa basura sa hinaharap. Dahan-daang nagpatuloy si Yang Kai. Meron akong ilang dilaw at asol na kristal na hawak ko. Gayunpaman, mas mabuting magplano ng maaga para sa pangmatagalan dahil tayo ay nasa Black Ink battlefield. Dapat tayong mag-ipon saan man natin kaya. Sa ganoong paraan, mas maraming tao ang maaaring makatanggap ng paggamot sa hinaharap. Naningkit ang mga mata niya sa mga katagang iyon. Sakto sa sinabi mo, sa kasamaang palad, wala akong alam tungkol sa Tao of Spirit Arrays. Kailangan mong sumangguni sa iba tungkol sa bagay na ito. Maraming salamat, Martial Auntie. Ikinulong ni Yang Kai ang kanyang kamao at yumuko. Nag-isip sandali si Fang Ying bago sinabing. Sandali. Magpapatawag ako ng ilang tao. Habang sinasabi iyon, naglabas siya ng artifact ng komunikasyon at nagpadala ng ilang mensahe. Binigyan na siya ni Zhong Liang ng karapatang pakilyusan ang mga tao sa loob ng Inner Sanctum para mas maprotektahan niya at makipagtulungan kay Yang Kai. Sa makatuwid, walang mga isyu sa kanyang kasalukuyang mga aksyon. Wala pang isang oras, bumaba mula sa langit ang isang matandang lalaki na may mahabang espada. Binati niya si Fang Ying pagkarating niya at pinag-aralan si Yang Kai ng may malaking interes. Ipinakilala sila ni Fang Ying. Yang Kai, ito si Senior Brother Fan Zon mula sa Mosha Heaven. Yumuko si Yang Kai. Pagbati, Martial Uncle Fan. Iniunat ni Fan Zon ang kanyang kamay at tumawa ng malakas. Hindi na kailangang maging magalang. Marami akong narinig tungkol sa iyo, kaya matagal na kitang gustong makilala. Sa kasamaang palad, ang patuloy na digmaan ay nagpapahirap sa akin na umalis sa aking post ng walang pahintulot. Ngayong nakikita-kita ngayon, nakikita ko na ikaw ay talagang isang talentadong binata. Walang duda na si Yang Kai ang kasalukuyang pinakasikat na tao sa Blue Sky Pass. Medyo ilang oras na ang lumipas mula noong siya ay dumating, at sa puntong ito, halos lahat ng Cave Heaven o Paradise na nagbabantay sa Blue Sky Pass ay may isang disipulo na iniligtas ni Yang Kai. Walang sinasabi kung gaano karaming tao ang may utang sa kanya ngayon. Ang mga hindi napinsala ng Black Ink Strength ay natural na mausisa tungkol sa mga mystical na paraan na ito na biglang lumitaw sa Blue Sky Pass. Ang human race ay labis na nababagabag ng Black Ink Strength sa loob ng hindi mabilang na taon dahil walang paraan upang maalis ito. Sa makatuwid, ang pagdating ni Yang Kai ay walang alinlangan na nagdulot ng solusyon sa lumang problemang ito. Sino ba naman ang hindi magiging interesado sa ganoong tao at sa kanilang mga kayamanan? Iyon din ang dahilan kung bakit naging magalang si Fan Zon. Ang mga bagay sa larangan ng digmaan ay maaaring magbago sa isang sandali at hindi niya magagarantiya na hindi siya masasalakay ng Black Ink Strength balang araw. Kaya, kahit na siya ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, hindi siya naglagay sa hangin sa paligid ni Yang Kai.
Walang sinasabi kung kakailanganin niya ang tulong ni Yang Kai sa hinaharap, kaya paano siya kumilos ng mayabang ngayon. Sobra mo akong pinupuri, Martial Uncle Fan. Mapagpakumbaba na tumugon si Yang Kai. Sinabi ni Fang Ying. Sa loob ng Inner Sanctum, sa 7th grade, ang senior brother Fan ay maaaring may rank sa nangungunang tatlo sa mga tuntunin ng kanyang mastery sa Tao of Spirit Arrays. Ngumiti si Fan Zon at ikinaway ang kanyang kamay. Lahat ay may kani-kanyang talento. Kung kumalat ang iyong mga salita sa publiko, junior sister, hindi ko na maitataas ang aking ulo. Ang kanyang ekspresyon ay naging mataimtim. Bakit mo ako pinatawag, junior sister? Sinabi ni Fang Ying. Si Yang Kai ang may pag-uusapan sa iyo. Ngunit, huwag magmadali. Ilang iba na rin ang pinatawag ko, kaya hintayin muna natin silang dumating bago natin pag-usapan iyon. Ang paggawa nito ay magpapahintulot sa kanila na makatipid ng kaunting enerhiya mula sa paulit-ulit na pag-uulit. Bukod dito, mas mainam na ipaliwanag ang mga bagay ng sabay-sabay pagkatapos magtipon ang lahat. Tumanggo si Fan Zon. Sa layuning magsulong ng magandang relasyon kay Yang Kai, ginugol niya ang oras sa pakikipag-chat sa kanya. Habang naghihintay sila, dumating ang isang cultivator na kinaagnasan ng Black Ink Strength para humingi ng tulong. Nasaksihan ni Fan Zon si Yang Kai na naghagis ng purifying light gamit ang kanyang sariling mga mata. Ang tanawin ng purong puting liwanag na bumabalot sa cultivator at nag-alis ng Black Ink Strength ay labis na namangha sa kanya. 4 na tao ang sunod-sunod na dumating pagkatapos ng maikling paghihintay. Lahat sila ay bihasa sa Tao of Spirit Arrays. Maaaring iba-iba ang kanilang mga paglilinang, ngunit kahit na ang pinakamababa sa kanila ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm. Ang mga taong ito ay makikilala bilang mga Grandmaster saan man sila pumunta. Ayon sa sariling sistema ng pag-uuri ni Yang Kai para sa Tao, lahat sila ay umabot sa ika-6 na antas, lumagpas sa karaniwan upang maabot ang pambihira, sa Tao of Spirit Array, sa pinakamababa. Kailangang sabihin na si Yang Kai mismo ay nasa antas na ito lamang sa kanyang time daw. Ang gayong mga mahuhusay na tao ay hindi haharap sa open siba ng Black Ink Clan ng direkta sa larangan ng digmaan at sa pangkalahatan ay nakatalaga sa loob ng Barrier Grand Array ng Blue Sky Pass, handang ayusin at panatilihin ang operasyon ng lahat ng Grand Array sa anumang oras. Hanggat hindi nilusob ng mga kaaway ang Blue Sky Pass, kadalasan ay hindi sila haharap sa anumang panganib. Ipinakilala ni Fang Ying ang lahat kay Yang Kai. Kabisado ni Yang Kai ang kanilang mga detalye at binati sila. Tulad ni Fan Zon, ang mga taong dumating ay napakapalakaibigan kay Yang Kai. Noon lamang ipinahayag ni Yang Kai ang kanyang layunin ng pag-imbite sa kanila. Upang maipakita sa kanila kung ano ang kailangan nilang gawin, sadyang inihagis niya sa harapan nila ang purifying light. Matapos masaksihan ang purifying light, tila nag-iisip si Fan Zon. Magandang ideya iyon, Martial Nephew. Kung makakamit natin iyon, tiyak na posibleng makatipid sa ilang materyales para magamit sa ibang pagkakataon. Tumanggo naman ang iba bilang pagsang-ayon. Tumingin si Fan Zon sa iba. Kung ganoon ang kaso, bakit hindi natin pag-usapan kung paano natin dapat ituloy ang bagay na ito? Ang iba ay natural na walang pagtutol. Agad silang nagsama-sama at nakipag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang dumadaloy na divine senses. Sa panahong ito, ang ilan sa kanila ay nagpakita pa ng iba't ibang spirit array sa pagtatangkang makabuo ng isang magagawang solusyon. Si Yang Kai at Fang Ying ay nanatiling walang ginagawa sa tabi. Pareho silang walang alam tungkol sa Tao of Spirit Arrays, kaya hindi sila makapagbigay ng anumang input. Sa katunayan, hindi nila naiintindihan kung ano ang ginagawa ng mga taong ito sa halos lahat ng oras. Lumipas ang ilang araw sa katulad na paraan bago kumilos ang Spirit Array Grandmasters. Sa mabilis na pagkakasunod-sunod, nagtakda sila ng iba't ibang array board at nag-install ng iba't ibang array banner sa lahat ng dako. Napakakinis at husay ng mga galaw nila kaya nakangangalang sa pagkamangha ang mga taong nanonood. Hindi nagtagal at natapos na nila ang pagsiset up ng bagong Grand Array. Tumingin si Fan Zon kay Yang Kai. Gusto mo bang subukan ang Spirit Array, Martial Nephew? Gusto ko talaga. Tumanggo si Yang Kai at nagtanong. Ano itong Spirit Array? Ngumiti si Fan Zon. Ang Spirit Array na ito ay espesyal na sinaliksik at binuo para sa bagay na ito. Ito ay may epekto ng sealing at pag-iimbak ng enerhiya. Kung tungkol sa pangalan, wala pa kaming desisyon. Bahagyang itinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay. Ang mga Spirit Array Grandmaster na ito ay nagawang lumikha ng isang bagong Spirit Array pagkatapos mag-usap sa isa't isa sa loob lamang ng ilang araw. Makikita na ang kanilang mga nagawa sa Tao of Spirit Arrays ay napakataas.
Pumunta si Yang Kai sa gitna ng Grand Array at tumayo. Pagkatapos, gumawa ng kilos si Fan Zon gamit ang isang kamay, marahang iwinagayway ang array banner gamit ang kanyang kabilang kamay, at sumigaw. Tumayo. Ang isang transparent na light barrier ay agad na bumangon mula sa lupa at nagsara sa paligid ni Yang Kai. Martial Peak, Kabanata 4959. Silang Array. Sa loob ng walang pangalan na Grand Array, pinalawak ni Yang Kai ang kanyang Divine Sense upang siyasatin ang kanyang paligid. Hindi niya maintindihan ang mga gawain ng Grand Array, ngunit alam niya na ito ay espesyal na sinaliksik at binuo para sa layuning ito, kaya tiyak na naglalaman ito ng silang effect. Kung epektibo ba ito, malalaman niya kapag nasubukan niya ito. Agad niyang inihagis ang Purifying Light. Siyempre, hindi siya gumamit ng anumang yellow at blue crystals sa mataas na grado. Gumamit lamang siya ng mga 5th grade, kung sakaling mabaygo ang eksperimento at sila ay nasasayang. Ang isang maliit na bola ng puting liwanag na kahawig ng isang maliit na araw ay biglang lumitaw sa itaas ng kanyang kamay sa susunod na sandali. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang puting liwanag ay nanatiling nakadikit sa kanyang palad nang hindi nakakalat o nakakalat. Ito ay lubhang nakasisilaw. Matamang nakamasid ang lahat habang inihagis ni Yang Kai ang bola ng puting liwanag na parang maliit na araw sa hangin. Agad na napuno ng puting liwanag ang buong Grand Array ngunit nakaharang sa pagtakas at tinatakan ng light barrier sa loob ng mga hangganan nito. Pagkatapos, tahimik na naghintay si Yang Kai upang makita kung mapapanatili ng Grand Array na selyado ang Purifying Light sa loob ng mahabang panahon. Ito ay isang kadahilanan na makakaapekto sa susunod na serye ng mga plano na nais niyang ipatupad, kaya hindi siya maaaring maging pabaya. Kailangan niyang tiyakin na ang kanyang mga plano ay magagawa. Sa layuning iyon, sinusubaybayan ng kanyang Divine Sense ang mga pagbabago sa puting liwanag sa lahat ng oras. Sa labas ng Grand Array, binibigyang pansin din ni Fang Ying at iba pa ang sitwasyon. Kaya lang, ang buong Grand Array ay napuno ng nakasisilaw na puting liwanag, na naging dahilan upang ang figure ni Yang Kai na natatakpan sa loob ng belo ay naging medyo malabo kapag tiningnan mula sa labas. Unti-unting nagpahayag si Yang Kai ng isang masayang ekspresyon habang lumilipas ang maraming oras, nang matuklasan na tama ang kanyang mga naunang haka-haka. Ang Purifying Light ay isang kakaiba at malalim na uri ng enerhiya, ngunit sa ugat nito ito ay enerhiya gayunpaman. Dahil ito ay isang uri ng enerhiya, maaari itong isara at itago. Sa aspetong iyon, ang Spirit Array na nilikha ni Fan Zon at ng iba pa ay nakamit na ang layuning ito. Ang Purifying Light ay tinatakan sa loob ng mga hangganan ng Grand Array. Sa makatuwid, hindi ito maaaring mawala sa kawalan, bawasan ang halaga, o maging depekto sa anumang paraan. Bukod dito, maaari itong mapanatili sa loob ng mahabang panahon. Sa ganitong paraan, hanggat ang mga human cultivator na napinsala ng Black Ink Strength ay ginagabayan sa Grand Array, ang labis na Purifying Light na natitira pagkatapos ng Black Ink Strength sa kanilang mga katawan ay hindi na masasayang. Unti-unti, ang maraming butil ng buhangin ay magtatayo ng tore. Ang pagkakaroon ng Grand Array ay walang alinlangan na bawasan ang pagkonsumo ng yellow at blue crystal sa isang malaking lawak sa katagalan. Martial Uncle Fan, tama na, sabi ni Yang Kai. Nang marinig iyon, si Fan Zon na kumokontrol sa Grand Array mula sa labas ay agad na bumuo ng isang set ng mga hand seal at bahagyang bumukas ang light barrier ng Grand Array. Gayunpaman, ang isang bahagi ng Purifying Light sa loob ng Grand Array ay tumakas sa labas bago umalis si Yang Kai sa Grand Array. Isinara muli ni Fan Zon ang light barrier sa sandaling umalis si Yang Kai sa saklaw nito, ngunit halatang nabawasan ang dami ng Purifying Light sa loob ng Grand Array. Lumingon si Yang Kai sa likod, at ang kagalakan sa kanyang mukha ay nawala sa kanyang mukha. Sa halip ay nakakunot ang noo niya. Nakalimutan niya na habang ang Grand Array ay may mahusay na silang effect, at madaling maglaman ng Purifying Light, isang portal ang magbubukas sa tuwing kailangan ng isang tao na pumasok o lumabas, na nagpapahintulot sa Purifying Light na nasa loob na damaloy palabas. Ang mga pagkalugi na naipon mula sa pagbubukas ng portal ng isa o dalawang beses ay maaaring hindi makabuluhan, ngunit paano ang 10 o daan-daang beses? Kailangang sabihin na kung ang planong ito ay maisa sa katuparan, ang bawat cultivator na nasira ng Black Ink Strength ay kailangang pumasok at lumabas sa Grand Array. Sa ganoong paraan, ang pagpasok at paglabas ng isang tao ay magdudulot ng ilang halaga ng Purifying Light na mawala ng 2 beses. Masyadong maraming basura iyon maliban kung mapapanatili nilang selyado ang Grand Array sa lahat ng oras. Ngunit, kung ang Grand Array ay selyado sa lahat ng oras, kung gayon ang mga napinsala ng Black Ink Strength ay hindi makakapasok. Ito ay isang mahirap na problema,
At halatang natuklasan din ni Fanzon at ng iba pa ang isyong ito. Lahat sila ay nakasimangot ng malalim sa mga sandaling ito. Tumingin si Yang Kai kay Fanzon. May paraan ba para mapabuti ang Grand Array, Marshal Uncle Fan? Nag-isip sandali si Fanzon bago siya nagmungkahi. Maaari tayong magdagdag ng epekto ng pagtitipon, na maaaring mapigil ang pagkawala. Bahagyang tumango ang iba na sumang-ayon ang isa sa kanila. Mukhang makatwiran iyon. Kung gayon, kailangan kitang guluhin. Agad na kumilos ang Spirit Array Grandmasters. Nagpaplano silang magdagdag ng karagdagang epekto sa pundasyon ng orihinal na Spirit Array. Sa kasamaang palad, hindi ito kasing simple ng pagdaragdag ng isang Spirit Array sa isa pa. Ang bawat Spirit Array ay masalimuot na ginawa, kaya ang pagdaragdag ng isang ganap na bagong epekto sa isang umiiral na array ay hindi nangangahulugang madali. Ang pinakamaliit na pagbabago ay makakaapekto sa lahat ng iba pa. Iyon ang dahilan kung bakit kailangang gumawa ng malalaking pagbabago sa Grand Array upang maidagdag ang epekto ng pagtitipon. Kailangan nilang tiyakin na ang Grand Array ay hindi lamang gumana ng perpekto, ngunit nakamit din ang nais na mga epekto. Si Fanzon at ang iba ay nagtipon sa gilid, abala bilang mga bubuyog. Paminsan-minsan, nagsiset up sila ng maraming array banner. Sa ibang pagkakataon, nagtitipon sila at nagdaraos ng malalim na talakayan. May mga pagkakataon na nag-aaway pa sila hanggang sa namumula na ang mukha dahil sa samot-saring hindi pagkakasundo. Dahil hindi sila matulungan, si Yang Kai ay makapaghintay lamang sa tabi. Ang mga napinsala ng Black Ink Strength ay paminsan-minsan ay lalapit sa kanya para humingi ng tulong sa panahong ito. Hindi na kailangang sabihin, mabilis niyang inalis at dinalisay ang Black Ink Strength sa kanilang mga katawan. Ang mga dumating upang magpagamot ay walang ideya kung ano ang ginagawa ni Fanzon at ng iba pa, ngunit kadalasan, sila ay aalis kaagad pagkatapos matanggap ang paggamot mula kay Yang Kai at babalik sa larangan ng digmaan upang labanan ang Black Ink Clan. Ang labanang ito ay magpapatuloy hanggang ang Black Ink Clan ay umatras sa kanilang mga puwersa. Saka lamang matatapos ang kasalukuyang digmaan. Lumipas ang ilang araw sa parehong paraan bago nabuo ang isang bagong Grand Array. Si Fanzon at ang iba ay maaaring magkaroon ng malalim na paglilinang sa larangang ito, ngunit maging sila ay pagod na. Ang kanilang pagkahapo ay hindi nagmula sa pisikal na pagsusumikap bagaman, ngunit sa halip ay psikolohikal na pagkapagod. Alam ng lahat na ang kahilingan ni Yang Kai ay napakahalaga, kaya ibinigay nila ang lahat para matupad ang kanyang kahilingan. Ang pasanin sa isip na dinadala sa kanila ay lubhang nakakapagod. Katulad ng dati, tumayo si Yang Kai sa gitna ng Grand Array at inihagis ang Purifying Light. Pinahintulutan ang Purifying Light na buuin ang buong Grand Array bilang isang eksperimento. Ang epekto ng ceiling ng Grand Array ay nanatiling katulad ng dati, kaya walang mga problema sa aspetong iyon. Ang Purifying Light ay perpektong selyado sa loob ng Grand Array. Gayunpaman, naulit muli ang parehong sitwasyon ng buksan ng Grand Array. Ang isang maliit na halaga ng Purifying Light ay nakatakas ng lumabas si Yang Kai sa hangganan ng Grand Array. Ang halaga na nakatakas ay maaaring nabawasan ng malaki kumpara sa unang pagtatangka, ngunit malinaw na ang epekto ng pagtitipon ay hindi makakamit ang ninanais na resulta ng buo. Ang Purifying Light ay ang tanging paraan upang gamutin ang mga sinalakay ng Black Ink Strength. Bukod dito, ang kakayahang ito ay gumagamit ng dalawang natatanging materyales na kilala bilang Yellow Crystals at Blue Crystals. Ang mga materyales na ito ay nagmula lamang sa Burning Light at Seren Glimmer sa Chaotic Dead Territory, kaya hindi sila matagpuan sa Black Ink Battlefield. Sa madaling salita, kung naubos ni Yang Kai ang kanyang supply ng yellow at blue crystals, ang human race ay muling mahuhulog sa isang sitwasyon kung saan sila ay walang kapangyarihan laban sa Black Ink Strength. Iyon ay isang bagay na walang gustong makita. Ang mga bakas ng Purifying Light na nasayang ngayon ay maaaring ang huling sinag ng pag-asa para sa isa sa mga nasira sa isang punto sa hinaharap. Sa pag-iisip na iyon, paano maglalakas loob si Fanzon at ang iba pa na maging pabaya? Naramdaman nilang lahat na parang may mabigat na pasanin na bumabagabag sa kanilang mga balikat. Ang pangalawang eksperimento ay walang alinlangan na natapos sa kabiguan muli. Gayunpaman, muling nagtipon ang Spirit Array Grandmasters upang matuto mula sa kanilang nakaraang karanasan at pagbutihin ang kanilang solusyon. Para sa susunod na 2 buwan, ang Spirit Array Grandmasters ay gagawa ng mga bagong solusyon at maghahanda ng ibang Grand Array bawat ilang araw. Magkagayunman, ang mga resulta ng bawat eksperimento ay hindi kasiya siya. Hindi nila nagawang lutisin ang isyu ng pagtakas ng Purifying Light ng buksan ang Grand Array, kaya hindi nila naiwasan ang pag-aaksaya na dulot ng pagpasok o paglabas ng mga tao.
Pagkatapos lamang ng maikling tagal ng 2 buwan, ang lahat ng Spirit Array Grandmasters ay duguan ang mga mata. Para sa kanila, ang kanilang kawalan ng kakayahan na sagutin ang kahilingan ni Yang Kai ay isang indikasyon ng kanilang kakulangan ng kasanayan at kanilang mga pagkukulang sa Tao of Spirit Arrays. Paano kayang tanggapin ng mga taong ito, na noon pa man ay ipinagmamalaki ang kanilang kakayahan, ang gayong katotohanan? Sila ang mga nangungunang figure na kumakatawan sa Tao of Spirit Arrays sa pangunahing Cave Heavens and Paradises. Iilan lamang ang mga tao sa mundo na maaaring malampasan ang kanilang mga nagawa sa Tao of Spirit Arrays. Sa makatuwid, lihim silang nanumpa na bumuo ng isang Grand Array na ganap na makakalutas sa problemang ito. Kasunod ng isa pang nabigong eksperimento, hindi sila nasaraan ng loob. Sa kabaligtaran, tila mas naging masigasig sila kaysa dati. Pakiramdam nila ay bumalik sila sa panahon noong bata pa sila at nag-aaral bilang mga apprentice. Noon, hindi pa sila nakakagawa ng magagandang tagumpay sa Tao of Spirit Arrays. Sa kabila ng pagharap sa lahat ng uri ng hamon, lagi nilang naiisip ang solusyon sa kanilang mga problema. Hindi maipaliwanag ang saya na mararanasan nila sa kanilang puso sa tuwing malulutas nila ang isang mahirap na problema. Inaabangan nila ang araw na muli nilang mararanasan ang pakiramdam na iyon. Sa kabilang banda, nag-aalala si Yang Kai sa kalagayan ng pag-iisip ng grupong ito. Malinaw na may mali sa mga Spirit Array Grandmaster na ito. Naglagay sila ng espesyal na pagsisikap at nakikipagkompetensya laban sa kanilang mga sarili. Kahit na may mga pagkakataon na ang pagiging matyaga ay isang magandang bagay, may mga pagkakataon na maaari silang mahulog sa isang obsessive na estado sa halip. Sa panahong ito, si Yang Kai ay nakabuo din ng malabong ideya sa kanyang puso. Kaya lang nahihiya siyang banggitin ang kanyang ideya sa harap ng mga ito, baka pagdudahan niyang sinusubukang ipakita ang kaunting kakayahan sa harap ng isang eksperto. Ngunit, sa sandaling ito, hindi na niya kayang manahimik pa. At least, mabibigyan niya sila ng ibang pananaw. Marshall Uncle Fan, ano sa tingin mo ang ideyang ito? Kung mag-set up tayo ng space array sa loob ng Grand Array, magagamit natin ang space array para malayang pumunta at umalis. Sa ganoong paraan, hindi na kailangang buksan ang Grand Array. Kung hindi nila binuksan ang Grand Array, walang pag-aaksaya na dulot ng pagkawala ng purifying light ang mangyayari. Isang space array. Napataas ang kilay ni Fanzon sa mga salitang iyon. Ang kanyang mga dugong mata na nakatitig kay Yang Kai ay unti-unting lumiwanag. Tama, isang space array. Bakit hindi ko naisip yon? Ganoon din, ang iba ay mukhang walang imak at nahihiya sa kanilang mga sarili. Paano nila mabibigo na matanto ang ganoong simpleng bagay hanggang sa paalalahanan sila ni Yang Kai? Lihim na nakita ni Fang Ying na nakakatuwa ang eksena kung saan pinapanood niya sila sa gilid. Alam niya na ang mga Spirit Array Grandmaster na ito ay nahulog sa isang spiral at tumitingin sa mga bagay mula sa maling direksyon. Patuloy silang nahuhumaling sa paglikha ng perpektong Grand Array, kaya paano pa nila maiisip ang tungkol sa isang ganap na kakaibang solusyon sa isyu? May mga pagkakataon na ang sobrang komplikadong mga pag-iisip ay hindi magandang bagay. Masasabing ibinalik sila ni Yang Kai sa kanilang katinoan sa isang pangungusap. Agad na natuwa si Fanzon at ang iba pa at nagsimulang magtrabaho sa paghahanda ng isa pang Grand Array. Sa ilang mga Spirit Array Grandmasters na nagsanib puwersa, natural lang na ang isang maliit na Space Array ay hindi magiging mahirap para sa kanila. Wala pang isang araw, nagkaroon ng karagdagang Space Array sa loob ng Ceiling Array. Ang Space Array ay walang silbi sa sarili nitong. Sa makatuwid, naghanda sila ng isa pang Space Array sa isang lugar na hindi kalayuan sa Grand Array upang magkatugma ang parehong Space Array sa isa't isa. Nang ang parehong Space Array ay handa na, biglang nagsalita si Fanzon na may problemang ekspresyon. Yang Kai, ang Old Master na ito ay biglang may naisip na problema. Paki-elaborate, Marshall Uncle Fan. Upang matiyak na hindi mauubos ang purifying light, pinaghirapan namin ang Ceiling Array. Ang epekto ng ceiling ay talagang hindi pangkaraniwang bilang isang resulta. Kung sabihin, ang lugar na sakop ng Grand Array ay ganap na nakahiwalay sa labas ng mundo. Sa madaling salita, hindi makakakonekta ang dalawang space array sa isa't isa kapag gumagana na ang ceiling array. Bahagyang namula si Fanzon habang nagsasalita. Ang iba pang mga Spirit Array Grandmaster ay nagpahayag din ng mga pagpapahayag ng realisasyon sa sandaling iyon. Samantala, si Yang Kai ay natigilan sa mga salitang iyon. Nang tuluyan na siyang makabawi sa kanyang pagkagulat, hindi niya alam kung matatawa siya o maiiyak. Ito ay talagang isang malaking pagkakamali. Nagpapahayag lang siya ng kanyang iniisip ng imungkahi niyang gumamit ng space array. Sa kasamaang palad, ngayon ay tila ang kanyang mga pagsisikap ay naging walang kabuluhan.
Salamat sa ceiling array, ang espasyo sa loob ay ganap na nakahiwalay sa labas ng mundo. Ang koneksyon sa pagitan ng parehong space array ay natural na mapuputol bilang resulta, kaya imposibleng maghatid ng isang bagay mula sa labas papunta sa loob sa pamamagitan ng space array. Siyempre, hindi naman siguro ganap na imposible. Maaari akong gumawa ng ilang mga pagsasaayos. Kapag ang space array ay na-activate, ang ceiling array ay mag-a-activate ng sabay-sabay upang buksan ang isang maliit na portal. Sa ganoong paraan, makakapagkonekta ang dalawang space array sa isa't isa. Ngunit, hindi ko magagarantiya na hindi mawawala ang purifying light sa paggawa niyan. Marshall Pick, Kabanata 4960. Dongguo Anping. Mawala man o hindi ang purifying light, malalaman natin kapag sinubukan natin ito. Ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ito, kailangan nilang galugarin ang bawat solong posibilidad na pumasok sa isip. Nagtrabahong muli si Fanzon at ang iba pa sa pakikipag-usap sa Grand Array. 2 araw na naman ang lumipas bago nila tuluyang natapos ang kanilang paghahanda. Gaya ng dati, pumasok si Yang Kai sa Grand Array at gumawa si Fanzon ng hand seal para i-activate ang ceiling array. Pagkatapos nito, nagsumite si Yang Kai ng purifying light. Sa pagtingin sa purong puti, walang bahid na liwanag, hindi napigilan ni Fanzon at ng iba pa na makaramdam ng matinding sakit at pagsisisi. Sa nakalipas na ilang buwan, paulit-ulit na nabigo ang kanilang mga eksperimento, na nagresulta sa pag-aaksaya nila ng napakaraming purifying light. Ang mga insidenteng ito ay kumakain sa kanilang kumpiyansa, at sila ay nagsimulang magtanim ng malaking pagdududa tungkol sa bapor na kanilang hinasa sa lahat ng mga taon na ito. Parehong na-inspection ang mga space array bago na-activate ang ceiling array, at nakumpirma na gumagana ang mga ito. Ngayong na-activate na ang Grand Array, tumayo si Yang Kai sa space array at sinubukan itong i-activate, ngunit sigurado, nabigo ang kanyang pagtatangka. Ito ay tulad ng sinabi ni Fanzon. Nagbuhos sila ng malaking pagsisikap sa paghahanda ng ceiling array upang ihiwalay ang loob mula sa labas. Sa madaling salita, ang espasyo sa loob ng ceiling array ay hindi makakonekta sa labas ng mundo. Kalimutan ng dalawang space array, kahit na gusto ni Yang Kai na magsagawa ng instantaneous movement ng mag-isa, hindi siya makakatakas mula sa mga hangganan ng spirit array nang hindi muna sinisira ang Grand Array. Yang Kai, handa ka na ba? Sigaw ni Fanzon. Sumagot si Yang Kai. Oo, Marshall Uncle Fan, mangyaring magsimula. Bahagyang tumango si Fanzon at pinalitan ang kanyang selyo ng kamay. Sa isang bahagyang alon ng array banner, ang Grand Array ay sumailalim sa ilang banayad na pagbabago. Sa labas ng Grand Array, lahat ay matamang nanood ng hindi man lang kumukurap. Sa susunod na sandali, ang mga halatang pagbabago ng space principles ay nagmula sa loob ng Grand Array, na nagmumula kay Yang Kai. Mabilis na napalingon ang lahat sa gilid. Oo nga, biglang lumitaw ang figure ni Yang Kai sa kabilang space array. Sa kasamaang palad, ang ilang purong puting liwanag ay lumitaw kasama niya. Nagtagal ang liwanag sa kanyang katawan at mabilis na naglaho sa paligid. Walang alinlangan na ang puting liwanag ay ang purifying light na orihinal na selyado sa loob ng Grand Array. Nang magkaugnay ang dalawang space array sa isa't isa, hindi lang si Yang Kai ang nadala palabas ng Grand Array. Ang purifying light ay nakatakas din sa daanan na itinatag ng space array. Malalim na sumimangot si Fanzon. Ang kinalabasan na ito ay parehong hindi inaasahan at inaasahan. Sa makatuwid, hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na kawalan ng kakayahan. Sa kabilang banda, mahinang bumantong hininga si Yang Kai. Kahit na ang space array ay hindi malutas ang kanilang kasalukuyang palaisipan. Sa bilis na ito, talagang hindi na niya alam kung paano lutisin ang problemang ito. Ang kabiguan sa pagkakataong ito ay nakaapekto rin sa kanya sa isang tiyak na antas. Iyon ay dahil ang bagay na ito ay lubos na nauugnay sa kanya. Kung hindi nila naresolba ang isyong ito, ang pag-aaksaya ng purifying light ay pangalawang problema. Higit sa lahat, hindi rin magiging maliwanag ang kanyang mga prospect sa hinaharap. Aaliwin na sana niya si Fanzon at ang iba pa para makapag-isip sila ng iba pang solusyon nang marinig niya ang boses ni Fang Ying. Marshall Uncle Dongguo. Mabilis na lumingon ang lahat upang tumingin sa direksyon ni Fang Ying para lamang makita siyang nakayuko sa isang tiyak na direksyon sa kalangitan. Sinundan nila siya ng tingin at nakita ang isang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakahiga sa himpapawid. Tahimik siyang nakatingin sa sitwasyon sa ibaba niya. Si Fanzon at ang iba ay nagmamadaling yumuko bilang pagbati, at sinundan ito ni Yang Kai. Hindi nakilala ni Yang Kai ang taong dumating. Bagamat nakilala na niya ang karamihan sa mga 8th grade masters sa Blue Sky Pass pabalik sa main conference hall,
ang ilan sa kanila ay hindi nagpakita sa pulong na iyon. Ipinaliwanag ni Fang Ying na imposible para kay Zhong Liang na ipatawag ang lahat ng 8th Order Masters sa main conference hall ng sabay-sabay. Pagkatapos ng lahat, kailangan ng isang tao na mga siwa sa larangan ng digmaan. Malinaw na isa si Marshal Uncle Dong Guo sa mga taong iyon. Pagkasabi nito, ilang beses nang nakita ni Yang Kai ang taong ito na dumaan kamakailan kahit na hindi niya ito nakilala. Sa bawat pagkakataon, lilipad si Marshal Uncle Dong Guo sa itaas kasama ang isang grupo ng mga tao na sumusunod sa kanyang likuran. Siya ay palaging nagmamadali at tila palaging abala. Napansin ni Yang Kai na nakatingin siya sa ibaba ng may pagtataka sa ilang pagkakataon, ngunit malamang ay masyado siyang nagmamadali na lumapit at imbestigahan ang sitwasyon. Mukhang may oras siya ngayon. Walang sinasabi kung gaano katagal niyang pinagmamasdan ang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat ay nakatuon sa pagsubok sa mga epekto ng space array na hindi nila napansin ang kanyang pagdating. Lumakad si Marshal Uncle Dong Guo na parang may mga di nakikitang hakbang pababa sa ilalim ng kanyang mga paa. Lumingon siya para tingnan ang ceiling array, pagkatapos ay tumingin siya kay Yang Kai. Pagkatapos ng maikling pag-scan, ngumiti siya at tumango kay Yang Kai. Kahit na hindi siya kilala ni Yang Kai, alam niya ang tungkol kay Yang Kai. Alam niya na mayroong isang tao na maaaring magdalisay at mag-alis ng Black Ink Strength sa Central Square. Ang taong iyon ay nakatulong sa hindi mabilang na paglutas ng kanilang krisis sa nakalipas na ilang buwan. Maraming taong kilala niya ang nakinabang din sa taong ito. Kaya naman lagi niyang pinapansin ang sitwasyon sa tuwing dadaan siya sa lugar na ito. Alam ni Fang Ying na hindi pamilyar si Yang Kai sa Blue Sky Pass at hindi niya nakilala ang taong nasa harapan nila, kaya nagkusa siyang magpaliwanag. Ito si Marshal Uncle Dong Guo Anping ng Divine Cauldron Cave Heaven. Divine Cauldron Cave Heaven. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay sa pangalan at inalala ang maliit na mataba, si Shu Jin. Sa pagsasalita nito, hindi na niya nakitang muli ang maliit na mataba pagkatapos nilang maghiwalay sa Great Cosmological Realm. Si Shu Jin ay isang core disciple ng Divine Cauldron Cave Heaven kung tutuusin. Hindi pa banggitin, nakatanggap siya ng pabor ng isang Divine Spirit habang siya ay nagsasanay sa Great Cosmological Realm at lumaki ng husto bilang resulta. Nabalitaan na si Shu Jin ay matagumpay na umabant sa 6th grade Heaven Opening Realm matagal na ang nakalipas. Pagbati, Marshal Uncle Dong Guo. Yumuko ulit si Yang Kai. Tumango si Dong Guo Anping at sinabing, hindi na kailangang maging magalang. Ilang oras na akong nakarinig tungkol sa iyo. Kahit ilang beses na akong dumaan, lagi akong abala sa trabaho at wala akong oras para bumaba. Nagkataon na may librerag oras ako nang dumaan ako ngayon, kaya pumunta ako upang tingnan. Ipinaliwanag ni Fang Ying. Sa tuwing umaatake ang Black Ink Clan, ang mga tao mula sa Divine Cauldron Cave Heaven ang pinaka-busy. Kung ang mga barkong pandigma sa larangan ng digmaan ay nasira, mangangailangan sila ng maraming artifact refiner upang ayusin at palitan ang mga ito. Ang fellow brothers ng Divine Cauldron Heaven ay bihasa sa Tao of Artifact Refining, kaya natural na ipinagkatiwala sa kanila ang gawaing ito. Natigilan si Yang Kai nang marinig niya ang mga salitang iyon. Hanggang sa sandaling ito ay naiintindihan niya ang dahilan kung bakit patuloy niyang nakikitang tumatakbo si Marshal Uncle kamakailan. Lumabas na si Dong Guo Anping ay nag-iikot sa pag-aayos ng mga nasirang barkong pandigma. Dahil sikat ang Divine Cauldron Heaven sa Artifact Refining, natural lang na kayari nila ito. Masasabi pa nga na karamihan sa mga barkong pandigma sa mga Great Pass ay ginawa ng mga disipulo ng Divine Cauldron Heaven. Itinuring silang napakamahalagang talento, katulad ng Array Masters tulad ni Fan Zon. Ang gayong mga mahuhusay na individual ay hindi kailanman papayag ang tumuntong ng walang ingat sa larangan ng digmaan, baka sila ay mapatay o masira ng Black Ink Strength at maging Black Ink Disciples. Sa kabaligtaran, binigyan nila ang mga nasa harap ng malakas na suporta mula sa likuran. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Dong Guo Anping sabay tingin sa ceiling array. Sa ilang beses na pagdaan sa lugar na ito, may malabong ideya siya tungkol sa kanilang pinagkakaabalahan, ngunit hindi siya sigurado kung pareho ang sitwasyon sa iniisip niya. Ito ay tiyak dahil mayroon siyang ilang mga haka-haka sa bagay na sinadya niyang maglaan ng oras upang huminto at manood sandali ngayon. Mabilis na ipinaliwanag ni Fang Ying ang tungkol sa pinaghirapan nila nitong mga nakaraang buwan at ang mga hamon na kinakaharap nila sa ngayon. Ang taong nasa harap niya ay hindi lang isang 8th grade master, kundi isang division commander din. Kahit na hindi siya madaling tumuntong sa larangan ng digmaan, si Dong Guo Anping ay may mga kwalifikasyon upang mamagitin sa mga ganitong bagay. Bukod dito, wala siyang gustong ilihim sa kanya.
Tumango si Dong Guoanping pagkatapos pakinggan ang kanyang paliwanag. Kaya ganyan yan. Pagkatapos, bigla siyang nagmungkahi ng isang bagay. Dahil ang Tao of Spirit Arrays ay hindi ganap na napipigilan ang pag-aaksaya ng Purifying Light, naisip mo na bang gamitin ang Tao of Artifact Refining? Nagulat si Fanzon. The Tao of Artifact Refining. Lahat sila ay mga Spirit Array Grandmaster, kaya kapag nakakaranas ng mga problema, natural lang na sinubukan nilang lutisin ang mga ito mula sa pananaw ng mga Spirit Array. Bakit nila isasaalang-alang ang paggamit ng Tao ng Artifact Refining? The Tao of Artifact Refining. Bulong ni Yang Kai. Lumiwanag sandali ang kanyang mga mata, at pinagsalikop niya ang kanyang mga palad. Tama. Paano ko nakalimutan ang tungkol doon? May mga pagkakataon na maaaring hindi makita ang liwanag sa dulo ng lagusan. Sa kabaligtaran, ang kalsada sa unahan ay maaaring magtapos sa isang matarik na hanging bangin. Nagtrabaho siya kasama ni Fanzon at iba pa sa buong panahong ito, kaya naimpluwensyahan siya ng mga ito at isinasaalang-alang lamang ang problema mula sa pananaw ng Tao of Spirit Arrays. Nakalimutan na niya ang tungkol sa Tao ng Artifact Refining. Bumalik sa Great Cosmological Realm, tinulungan siya ng maliit na mataba, si Shuzin, na pinuhin ang Yuan Magnetic Divine Battleboard na selyado at naglalaman ng malaking halaga ng Yuan Magnetic Divine Light. Noong nakaraan, hiniram ni Yang Kai ang lakas ng Yuan Magnetic Divine Battleboard para itaboy ang maraming malalakas na kaaway. Sa mahigpit na pagsasalita, ang Yuan Magnetic Divine Light at ang Purifying Light ay mahalagang pareho. Parehong isang uri ng enerhiya. Bagamat magkaiba sila ng epekto, hindi may kakaila na pareho silang isang anyo ng liwanag. Kung may seal ng Yuan Magnetic Divine Battleboard ang Yuan Magnetic Divine Light, maaari rin itong silyuhan ang Purifying Light. Sa kanyang pananabik, kinuha ni Yang Kai ang walang laman na Yuan Magnetic Divine Battleboard at ibinigay ang bagay kay Dong Guoanping. Senior, pakisuyong tingnan ito. Kinuha ni Dong Guoanping ang Yuan Magnetic Divine Battleboard at agad na itinaas ang kanyang kilay sa pagtataka. Ang bagay na ito ay naglalaman ng mga bakas ng mga diskarte ng Divine Cauldron Heaven, ngunit sinong hamak na brat ang may mahinang kasanayan upang pinuhin ang isang bagay na tulad nito? Agad na nahihiya si Yang Kai. Noong unang pinino ang Yuan Magnetic Divine Battleboard, si Shuzin ay hindi pa nakakasulong sa Heaven Opening Realm. Sa katunayan, kakakondense niya lang sa kanyang Tao Seal. Si Shuzin ay nasa proseso ng akumulasyon, kaya ang kanyang paglilinang ay hindi ganoon kataas. Bagamat nakatanggap siya ng pagtuturo mula sa Divine Cauldron Heaven, sa mga mata ng Artifact Refining Grandmasters tulad ni Dong Guoanping, ang mga pamamaraan ni Shuzin ay talagang clumsy at bastos. Ang Yuan Magnetic Divine Battleboard ay hindi na naglalaman ng Yuan Magnetic Divine Light. Noon, ang Voidland ay lubhang nangangailangan ng mga cultivation materials, at ang Yuan Magnetic Divine Light ay isang metal element material. Bukod dito, ito ay isang 6th grade na material. Para sa kadahilanang iyon, ginamit ni Yang Kai ang Yuan Magnetic Divine Light bilang isang cultivation material para pinuhin ng mga disipulo. Kawili-wili ang bote ng lang na ito. Maingat na sinuri ni Dong Guoanping ang bote ng lang. Ang lang-lang na ito ay ipinanganak sa mundo, tama ba? Inihayag ni Yang Kai ang isang tingin ng paghanga. Tiyak na matalas ang mata ni Senior. Nag-aalalang nagtanong si Dong Guoanping. Gusto mo bang pinuhin ko ang isang bagay na katulad ng selyo ng Purifying Light? Sa ganoong paraan, kahit na wala ka, makakatulong ang iba na alisin at linisin ang Black Ink Strength. Umiling si Yang Kai. Hindi iyon ang kaso. Bagamat magagawa ito, madaragdagan lamang nito ang pag-aaksaya ng Purifying Light. Senior, ang junior na ito ay umaasa na hilingin sa iyo na lumikha ng isang artifact na maaaring matugunan ang epekto ng siling ng Purifying Light, maiwasan ang anumang pag-aaksaya, at kahit na mapadali ang pagpasok at paglabas ng mga tauhan. Magagawa ba iyon? Hinawakan ni Dong Guoanping ang Yuan Magnetic Divine Battleboard at nakakunot ang noo sa pag-iisip. Lahat ng iba ay matamang nakatingin sa kanya. Ilang sandali pa ang lumipas bago siya tuluyang tumango at sinabing, "Maaari na." Tuwang-tuwa si Yang Kai. "Seryoso ka ba?" Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, napagtanto niya na ang kanyang mga salita ay hindi nararapat at mabilis na nagpaliwanag. "Patawarin mo ako, Senior. Hindi naman sa ayaw maniwala sa iyo ng junior na ito, sadyang napakahalaga ng bagay na ito, kaya dapat tayong maging mas maingat." Ngumiti si Dong Guoanping at sinabing, "Ayos lang. Naiintindihan ko ang iyong nararamdaman. Ngunit, dahil ang Old Master na ito ay nagsabi na ito ay maaaring gawin, kung gayon maaari itong gawin.
Mabangis ang digmaan kamakailan, kaya maaaring medyo abala ako. Gawin natin ito. Maglalaan ako ng ilang oras upang pinuhin ang artifact na ito para sa iyo. Ang pinakamaikli ay tatagal ng 1 buwan habang ang pinakamatagal ay tatagal ng 3 buwan upang makumplito. Habang sinasabi iyon, ibinato niya ang Yuan Magnetic Divine Bottle Gourd pabalik kay Yang Kai. Dahan-daang bamantong hininga si Yang Kai at ikinulong ang kanyang kamao. Maraming salamat, Martial Uncle. Kinaway-kaway ni Dong Guo Anping ang kanyang kamay. Lahat ito ay para sa kapakanan ng ating mga tao. Ginagawa lang namin ang kanya-kanyang tungkulin. Pagkatapos, sinulyapan niya si Fan Zan at ang iba pa. Sumama ka sa akin. Kakailanganin ng ceiling array. Kapag dumating ang oras na iyon, kakailanganin ko ang iyong tulong. Natural, walang dahilan para tumutol si Fan Zan at ang iba pa.